Amen. Ang pagpapalat at kapayapaan ng Panginoon sa kanyang banal na simbahan ay sumainyo lahat. At sumainyo. Pagkapitito minamahal sa maringal na pagkiliwan nito, atin hinindog sa Panginoon ang pusali nito, kung saan ikaw pagkiliwan ang mga banal na misteryo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Hilingin natin sa amang makapangyarihan na marapatin niyang tayo paspasan ng kanyang pagpapala at itutubig na inilisip kayo sa kanyang kapangyarihan ay magitanda ng ating pagsisisi at pagpapaalam sa tinagang nating binyag noon at sa isang ng pagdadalisay sa gusali ito. Pagkalooban niya nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaking katapat sa Espiritu na ating tinagdan. Amang awain, tinaupo ang bawat nilala sa liwanag ng buhay at nilibos mo kami kanyang nabilang pagmamahal. Upang kami may maligaw ng landas, lagi mo kami magkapanumbalik kay Kristo aming Gulo. Itinaga mo ang pagpapalagaan ng iyong awa nang ang mga kasalanan na dumaan sa tubig na pinagpala ay mamatay kasama ng Kristo at bumabuli bilang mga bahagi ng kanyang katawan at ang pagmanan ng tipa wala hanggan. Paspasan mo ang tubig na ito at papanagin habang inibis ito sa amin ang sunod simbahan. Gawin mo ito ay maging tanda ng mapagligtas na tubig ng binyag na kung saan kami ay nakaisa ng Kristo at naging templo ng iyong Espiritu. Nawa kami naririto ngayon at ang lahat at paririto sa darating na panahon na pagkapagdiriwang ng dakilang mga misteryo ay sa wakas magkasama-sama sa banal na lusot sa kalutan. Inilig namin ito sa ngalan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magkasawalan. Amen. Dalisay nawa tayo ng kaloob ng banal na Espiritu upang maging marapat tayong templo sa kanyang pananalig. Amen. Gloria in excelsis Deo. Bye.
Pakundangan sa pagdalangin at laging bilhin si Santa Maria ng Mahal. Kami naway mahangos ng hati sa kasalukuyan at makilabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa wala. Amen. Nagsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ika-20 taon ng paghahari ni Artahernes, dinidutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan." "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaano katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtanin ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako sa patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asa, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog na templo, ng pader ng lungsod at ng tahanan ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
iyon, samantalang naglalakad si Jesus sa kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may buga ng ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingatan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipakayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sino mang nag-aaral at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Ibalilo Padre, pinagkikilala sa minamahal sa araw ko ng ating South Parish Pastoral Council, pinamamahan ng Sister Anisha Ignacio, may ginagalang na opisyalis ng pangalanan, pinangunahan at ng barangay captain, iginagalang Quirino Lucky, mga kapatid sa pananampalataya. Napakaganda ng inyong chapel, matatag, malaki, malawak, pero mas nakatutuwa ang dami po ninyo ngayon na makikita natin sa inyong sigasig bilang mga miyembro ng sambayanan ito. Hindi pagtataka na makagawa kayo ng ganito kagandang chapel, sapagkat suportado ng lahat at kayo ngayon na naririto ay isang patunay na mahal ninyo ang inyong bisita at itinabuyod ninyo na ito'y makalaki, makaganda, makalawak. Hindi nga rin kahit gano'n pa kalaki ito, hindi pa rin kayo magkasya dito sa lahat kayo dito sa loob. Samantalang hindi naman itong holiday ngayon, dito ba? May pasok. At kung kayo ginawa ng mga kabataan dito ngayon, baka nag-lating classes kayo para lang makapunta dito. Ngayon pa man, ito'y tanda ng inyong pagpapaminturo sa inyong patron, ang mahal na Birhen ng kapayapaan, Nuestra Señora Virgen de la Paz, at sa ating Panginoon mismo na siyang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan. Itong hangarin ninyo na magawa ang Panginoon ng isang magandang bahay, isang tahanan, ay hindi naiiba sa hangarin ni Nehemias. Sino po itong si Nehemias? Ito yung binanggit sa ating first reading ngayon. Si Nehemias, ayon sa ating first reading, ay tagapagsilbi sa hari. Siya yung hindi man buhos na yung alak na mamahala sa mga inumin ng hari. Ibig sabihin siya yung wine tagapagbuhos ba yun? Akala ko si buhos na ulan. Tagasalim. Kasi pag binubuhusan mo yung hari ng alak, naku, magagalit yung hari. So, tagapagsalim ng alak sa hari.
Siya yung Israelita. Sino po itong hari nito? Si Artaxerxes o Artaxerxes. Isang hari na Persian na ibig sabihin, sa panahon nito, ang mga Israelita ay naging exile. Tinangay sila ng mananakop ng mga Persians at dinila sa Babylonia, kung saan ang mga Israelita ay nanirahan doon at hindi na sila makabalik sa kanilang lugar. Si Nehemias, kasi mataas yung posisyon niya, malapit siya sa hari. Napakaselan kasi ng posisyon na yun. Kasi kapag hindi ka pinagkakatiwalaan, posibleng mabigyan mo ng lason yung hari. Kaya laki ng tiwala ng hari sa kanya. Siya yung tagapagsalin ng alak para sa hari. At sa lahat na rin ng mga bisita ng hari, meron mang pangkete. Malapit siya sa hari at doon sa isang araw, nalulungkot siya. Kaya tinanong ng hari, ano bang nangyari sa iyo? At sinabi na niya, gusto niyang balikan ang kanyang lugar kung saan siya isinila at ayusin ang pader, ang loob ng Jerusalem at ng loob ng templo. Sapagkat sentro sa buhay ng mga Israelita ang templo ng Diyos, kung saan ay kanilang makasalamuha ang presensya ng Diyos. So, nasa malayong lugar sila, nasa Babylonia, kinakailang uwi siya sa nasakop na bayan Jerusalem, lungsod ng Jerusalem. Pinahintulutan naman siya ng hari. Sinabi, o sige, pumunta ka doon at bibigyan siya ng isang liham para sa mga gobernador upang siya ay dadaan sa mga lugar at makarating balik sa Jerusalem. At hindi lang yun. Binigyan pa siya ng hari na sertipiko upang ang tagapamahala ng mga gubat, sabi dito, ang mga tagapamahala ng kagubatan, ang pangalan ay si Asaph, ay magbigay sa kanya ng mga kahoy upang gamitin at mabuo ulit ang buo ng templo, ang mga pintuan ng syudad, at mabigyan na rin ng panimula ang templo ng Diyos. Ito yung hangarin ni Nehemias na makabalik doon sa Jerusalem at maitayo muli ang templo upang makasalamuha niya ulit ang Diyos, upang madama ulit ng presensya ng buong bayang Israel, ang presensya ng Diyos. Pero din ang inyong hangarin sa pagpatayo ninyo pagsasaayos ng bisita ito. Ibig ninyo na dito ay maipag-iwak ng maringal ang mga sakramento. Kaya hindi basta-basta ang ginugol nyo ng mga materyales, pinagandun nyo na masyado ang lugar na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bagaman hindi naman, walang mga tao makapagsabi, pag-aari ko ito. Pero kayong lahat, unti-unti, kung ano man ang makakaya, nagbibigay upang mabigyan ng marangyang lugar ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang ina. Anyway, ito'y tahanan niyo na rin sapagkat andito ang ating Diyos at sa pagdiriwang natin ng sakramento, tayo ay tinitipon ng Diyos upang maging kanyang bayan. At so, ang hangal ito ay hindi mabibigo. Kaya nga, tinulungan kayo ng Diyos, ng ating Panginoon. Kapag gaano man ang mga hamon sa pagtayo ng lugar na ito, ng chapel na ito, ay inyong nalangkasan. At ito na nga ang patunay
na ang Diyos ay kumikilos sa inyong sambayanan. Naway sa inyong hangarin na magkaroon ng magandang lugar para sa pagdalangin at pag-celebrate, pagdiwang ng mga sakramento, inyo rin balikan, bumalik sa Diyos. Yun yung symbolic journey ni Nehemiah. Gusto niya bumalik sa Jerusalem. Sapagkat nandun ang Diyos. Kaya hindi lang nabuo ang templo dahil may mga kahoy, dahil may mga bato, kundi ang hangarin ng isang tao na bumalik sa lugar kung saan niya natagpuan ang Diyos. Kaya naway kayo rin sa inyong pagdiriwang at pagpapasinaya sa lugar na ito ay symbolically magsibalik sa Diyos. Ibig sabihin, ang puso ay babalik na maging masunuri sa kalooban ng Diyos at mapagmahal, mapaglingkod sa kapwa. Sapagkat hindi man lang ang simbahang bato ang tinitirahan ng Diyos, kundi higit sa lahat, nananahan ang Diyos sa sambayanan. At kapag ang sambayanan ay nagkaisa, para na rin isang gusali, sapagkat ang isang gusali ay coherent, integrated, dito ba? Lahat yan konektado. Kapag hindi yan konektado, yan ay gugubo. Kaya ugnayan sa isa't isa, ugnayan sa mga bilang mga miyembro ng mamamayan. Ito yung mahalaga upang ang tahanan ng Diyos, batuhan o tao ay maitaguyod. At dito natin makikita sa ating Ebanghelyo ang hangarin ng iilang mga tao na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng isa, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lugga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang matulugan o mapapahingahan. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay walang tahanan. Pero, kung tayo susunod sa Kanya, magkakaroon siya ng tahanan. Sapagkat ang tunay niyang tahanan ay ang puso ng tao. Ang puso malinis, ang puso nagmamahal, ang puso nag-aalay ng sarili. Di maaari na sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkukumpetensya tayo. Na hahambing tayo sa isa't isa at nanidira tayo sa isa't isa. Hindi maaari na manirahan ng Diyos kung gano'n ang ating ugali. Kaya kung nais man natin mabigyan ng tahanan ang ating Panginoong Jesucristo, we start with ourselves. Maging malinis ang mga puso. Maging mapagmahal, mapaglingkod, mapagpatawad. At sa ganung paraan, ang tahanan ng Diyos ay lalawak ng lalawak. Sapagkat hindi lang isang puso ng tao, kundi sambayanan. Isang sambayanan kung saan ang ating Panginoon ay na-feeling niya, madama niya na siya ay tinatanggap. Siya ay welcome. At siya ay pinapanatili natin sapagkat nagmamahalan tayo sa isa't isa. Sinabi naman ng isa, sinabi naman ng Jesus isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan mo muna niyo akong umuwi upang ibalibing ang aking ama. And then another one says, sinabi naman sa isa, susunod ako sa iyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa ating mga kasambahay. At sinabi nga natin, Panginoon, ang sino mang nag-aaral at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Itong dalawang ito, bagamat sila ang tinawag, nagbibigay ng dahilan. Namatay yung tatay ko, ibigilin ko muna. Yung isa naman, magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.
Love does not seek permission. Love is itself the honor that you can give to those whom you love. Kasi yung isang tao, kinakailang parangalan muna niya kanyang tatay bilang ibig. Ngunit siya'y tinatawag ng Panginoon. Hindi man sinasabing Panginoon, alam, iwanan mo yung tatay mo na mabubulog ka lang at hindi maibig. Ngunit ang tawag ng ating Panginoon ay hindi maaari magusto. Ito ay hindi ko alam kung gaano katagal na ginawa ang sukang gusali ito. Ilang buwan ko ba? 1 taon. 1 year. Isang taon lang. Yung isang taon yun ay nagsasaad na andyan yung pagiging, ang inyong sigasing. Hindi nyo hinahayaan, hindi kayo yung nagmanya na, no? Na mamaya na lang, saka na lang. Kagad-agad, kapag andyan pangangailangan, nagbibigay kayo. Parang nagmamadali. At oo naman, ang tawag ng Panginoon ay kinakailangan tugunan sa lalong madaling panahon. Sapagat ang tawag ng Panginoon ay nagdadala ng biyaya. At kapag sinasabi natin mamaya na Panginoon, dahil marami pa akong pinagkakaabalahan, ang biyayang iyon ay lilipas. At hindi natin alam kung babalik pa. The urgency, ang pangangailangan na tugunan ang tawag ng Panginoon ay dahil ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mapagsingitan. Hindi maaaring maantala sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon kapag ito ay iginagawa, dala ang biyaya, kinakailangan tanggapin at isabuhay kaagad-agad. Kaya ang tawag sa atin ng Panginoon ngayon, sumunod kayo sa akin. Iwanan ninyo ang lahat ng mga hadlang sa inyong pagsunod sa akin. At huwag pagpuspul, agad-agad, tanggapin at tugunan ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat hindi natin alam kung ang biyaya ito ay dadaan pa sa buhay natin. Magsimulo po lahat. Inilulog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng kahit pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ating isa ng Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalina at pag-aaruga ng kanilang mga pamilya.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manamig ka sa langit sa aming pagkanais na sumunod sa yapak ng iyong anak. Gawin mo kaming isa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagbabasbas ng damdamin. Mga kapatid, huwag na lang tayo nagtitipon upang basbasan ng altar na ito. Ipanalangin natin sa Panginoon na may habag niyang tunghayan ang mga alay na dito ay ilalagay ng simbahan at tanggapin ang kanyang bayan bilang handog na magpakailanman. Kapuri-puri ka po may kapal, tinanggap mo ang sakripisyo ni Kristo na ihinahanda sa dambana ng krus para sa kaligtasan ng mundo. Sa iyong makaamang pagmamahal, inayayaan mo ang iyong bayan ng kanyang alaala ay pag-iwang sa sapat na pinagtitipunan. Ang dapanalawang ito na nagtayo para sa mga banal mong misteryo na maging sentro ng aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Ito na ay maging kapag kung saan ang tinapay ay hahatiin para magbigay buhay at ang alak ay iinumin para kami pag-isa mo. Ito na ay maging balong ng saganang tubig ng kaligtasan. Ito na ay lalo kaming malapit kay Kristo, ang batong buhay, at sa pamamagitan niya, kami mabuo bilang banal na templo. Ito nawa ang pamumuhay namin sa kabanalan na maging kaaya-aya, alay sa iyong kadakilan. Kapuri-puri ang buong ikapal, ngayon at kailanman.
Magsiupo.